Ang biktima ay nakilalang si Michael George Ritchie. So ito siya, Michael Jones Ritchie yung pangalan niya. Foreigner, malaking tao din pala to, men. So ayun, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ayun, for sure, kung isa kang flip-top fan, ay kilala mo itong si Range. At yun nga, kamakailan lang lumabas itong balita patungkol sa ginawa di umano ni Range 999 or ng flip-top MC or flip-top rapper na si Range dito sa isang foreigner sa isang bar na biningbing niya nga at na so yan yung panonorin natin ngayon. Ang video ito ay mula kay The Showbiz Caster. But ang video ito ay about na sa kung sino nga ba itong foreigner or makikita natin dito kung ano nga ba yung ano niya, di ba? Makikilala natin yung foreigner dito, I think. So, yun, meron itong pamagat na foreigner na biningbing ni Range 999 kilalanin, isang professional MMA fighter. Nako po. So, sikat para to. So, bago natin simulan, The Showbiz Caster, supportahan nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Tapos, yun, syempre, kung tip nyo naman na ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, di na natin ito patatagalin pa, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Foreigner na biningbing ni Range 999, kilalanin, isang professional MMA fighter. Start. Foreigner na binaril noong Linggo, March 17 sa isang hotel compound sa Barangay Lahog, Cebu City. Ang biktima ay nakilalang si Michael George Ritchie. So ito siya, Michael Jones Ritchie yung pangalan niya. Foreigner, malaking tao din pala to, men. Okay, so meron kasi ako narinig doon sa interview na sabi nga ni Range doon na malaking tao daw talaga to. So tuloy. 37 years old, MMA professional fighter, isang foreign national. Sa ulat ni Police Major Romeo Kaakoy Jr. Nako, wait lang, ulit natin. MMA fighter. Lahog, Cebu City. Ang biktima ay nakilalang si Michael George Ritchie, 37 years old, MMA professional. Grabe, men. Kahit siguro kamao sila ni Range dito, walang chance si Range dito, men. Kaya siguro naisipan niya na lang ng beng-beng, di ba? Or siguro nga dahil nagdilim na rin yung paningin niya, di ba? Parang sa akin ba, madilim yung paningin ko. Tuloy. Fighter, isang foreign national. Sa ulat ni Police Major Romeo Kaakoy Jr. ng Mabulo Police Station, matapos nga ang 2 araw na pag-aagaw buhay sa ospital, binawian na ng buhay ang biktima. Bandang alas 4 ng hapon nitong Martes, March 19, 2024. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang paa. Nadedo na pala, men. Nabalitaan ko is naisugod lang sa pagamutan. Pero nadedo pala. Ouch. Grabe yun. Rest in paradise na lang sa'yo, pre. Kung sino ka man. At dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hustisya ngayon ang sigaw sa girlfriend ng biktima na si Tisay Fuentes. Sa kanyang social media post, sinabi niya na labis siyang nasaktan sa nangyari sa kanyang boyfriend. Binanggit din niya na naghihintay pa. So may Pinay pala siyang kasintahan. Okay. Ang kanyang mga anak. Inilarawan niya ang boyfriend bilang isang supportive, maalaga at mabuting tao. Nanawagan naman ang girlfriend sa publiko ng hustisya sa pagkamatay ng biktima. Viral din ngayon sa social media. Teka lang, nadidistract ako sa mga picture na ipinapakita. Ulit nga, di ko narinig yung sinabi ni The Showbiz Caster, tuloy. Inilarawan niya ang boyfriend bilang isang supportive, maalaga at mabuting tao. Nanawagan naman ang girlfriend sa publiko ng hustisya sa pagkamatay ng biktima. Viral din ngayon sa social media ang 2 babae sa buhay ng foreigner. Si Tisay Fuentes at Ami Irada. Tanong ng netizens, sino kaya mag-claim ng bangkay ng biktima dito? Ano ba to? Sabay ba to? Tatandaan na una lang na-aresto ang suspect na sikat na rapper sa Cebu na si Jed Andrew Salera o mas nakilalang si Range 999. Sa isang panayam sa kanya sa selda, depensa ng suspect nang bastos umano ng babae ang biktima. Subalit hindi nito inamin kung nakita niya sa akto ang ginawang pambabastos ng biktima. So yun, sobrang kasi ito men, binabashbas kasi ito sa social media kasi nga yung pambabastos daw. May nagtatanggol sa foreigner kasi tapos may nagtatanggol din kay Range. So, panoorin pa natin. Ciao, bye-bye.
o niya ikap niya lubot. So moro na ako matupag ron sa di kung yung takabaw nga Hinawakan yung fluids. kay kita tanan mga tao kay namo kita yung mga lain-lain nga gihatag sa Ginoo nga pagsuway lain-lain nga kanang struggle sa kinabuhi o takabaw mo kanon ni sa niya and then moro to tupag. Grabe, may taga paypay ni rin sa likod Grabe, pati sa bilangguan men, superstar men. Tingnan nyo lain-lain nga gihatag sa Ginoo nga May taga ganyan pagsuway lain-lain nga kanang struggle sa kinabuhi o takabaw mo kanon ni sa niya and then moro to tupag sa mga fans na sa mga ni salig na ko salig lang mo po hindi mo nila makita itong kayo good ano mo ginabisag kung saan mo pag kung saan pa may istorya mag-explain pa ko kung sa mga inana sa tanaw sa tao ni mo bati yun. Given na yan, pangit talaga yung tingin ng tao sa'yo, pero marami namang tao na tinitingnan ka lang as pangit dun nga sa pagkakabeng-beng mo sa kano kasi yun syempre din kasi yun kahit nasabihin natin na nambastos yung taong yun, wrong action pa rin talaga yung beng-bengin mo yung tao kasi kapag halimbawa ganyan kasi mainit kasi ito sa social media na merong nag-ano na ganyan kasi manyakol kasi yung foreigner, deserve. Actually, siguro sa bibig natin or deserve siya, pero sa batas, bawal siya sa batas Kaya nga may batas tayo, di ba? Isipin nyo na lang guys, halimbawa kayo, meron kayong mga kapatid na ganyan lang halimbawa lang nalasing lang or whatsoever. Sabihin na natin na hindi natin siya gagamitin excuse. Halimbawa lang ba, sa kapatid nyo nangyari yan na yung kapatid nyo mismo yun ang hipo. Tapos, nabeng-beng ng ibang tao. Anong iisipin nyo doon sa kapatid nyo guys? Sasabihan nyo ba yung kapatid nyo na yan, manyakol kasi kaya nabeng-beng ka? Di ba hindi? Ang sasabihin nyo doon, grabe, ba't naman binengbeng yung kapatid ko? Pwede namang idaan ng maayos, di ba? Pwede namang gamitan ng tamang batas, pwede namang anuhin. Bakit binengbeng? Para yun lang. Di ba, yun lang din yung opinion nyo. Kasi even me, hindi ko masasuggest yung itumba mo yung tao dahil nga sa mga ganyan-ganyan, di ba? Kahit nasabihin natin mali yung ginawa ng tao. Pero yun nga, hindi din naman natin yan mapipigilan, kasi meron din talaga mga times sa buhay natin na yung, alam nyo, yung mag-block out yung natin, yung pag-iisip natin or magdilim yung paningin natin, something like that. I know, mahirap yan. Kaya naman, yun nga, nagkamali na nga si Range. Siguro si Range, sa actions niya na yan, nangyari na kasi yan, wala tayong magagawa dyan. So yun may kanya-kanya naman talaga tayong opinion dyan. Ang sa akin lang talaga, kahit na ganun yung ipinaglalaban ni Range, para sa akin, mali pa rin talaga yun, men. Hindi natin pwedeng yun na okay lang yun, deserve lang yun, kasi nang din kasi. Kahit na mali pa yung ginawa ng kano, guys, mali pa rin talaga yung actions ni Range, Kasi yun, kaya nga nagiging ito sobrang ng usaping ito. Pero yun nga, nagkamali nga si Range, nadala siya ng emotion niya. Kaya yun, nangyari na yun. Ang sa atin lang talaga dito, hindi natin siya pwedeng sabihin ba na deserve, tama lang yung ginawa ni Range. Mali yun, guys. Huwag nating i-implant yung ganun, kasi kapag baka may nakakitang tao sa inyo na ganun yung mga kino-comment nyo, tapos malagay sila sa ganung situation, ang pangit nun. Baka halimbawa kayo yung nasa sitwasyon, tapos makabing-bing kayo, saka na kayo magsisisi kapag nasa kulungan na kayo. So, wag nating i-implant yun na tama yung ganun. Or wag nating i-condemn yun. Or wag nating i-tolerate yung mga ganung actions, di ba? Kahit na nakita ni Range na mali yung ginawa ng kano sa mga kakilala niya or sa kanya, mali pa rin talaga yung ginawa ni Range na pangbibeng-beng doon sa kano. So, tuloy. So, what I mean mo na, basta at ibaw ang mga tinuod ko, unsa sa iyo tinuod niya tayo, unsa ako may tao. And ako ginoo pero may ko mudang ako unsa yung mga pagsuway sa nabuhi. Sa mga ni Judge, di ba rin?
yawa man makailaw pa sa imuhang pagkatao sa imong mensahe hindi mo rin Ilahaso na sir, di mo na nato sila mabig na, uy, igugma ka ninyo. Di ba? Ako sir, ako manggod na tao. Wala na tayo na topic ka. Nalagay ka na nila storya sir. Ako manggod na tao, kay kanang gusto ko nga, pagpakatao lang din ko, inaani ko, dili ko plastic na tao. Mas okay na ko higugmaon, mas okay na ko di higugmaon nila as Na ano na siya, na may mental block na siya. Consequences din kasi yun guys, yung hindi or magagalit yung tao sa actions mo. Consequences lang din yun, pero mawawala lang din naman yan. Ang sa atin lang siguro nito ay tanggapin natin yung mga consequences na yun, tapos. 'Di ba? Kasi ika nga nila, hindi natin mapiplease lahat ng tao, 'di ba? So yun lang naman. Tuloy. basta nagpakatinuod ka sa imong self kaysa gihigugma kanila pero wa ka nagpakatinuod sa pakitang tao lang ka para higugmaon ka mo na hindi ako kaya buhat mo. in other words di ka plastic Oh sir, kana sir. what you see is what you get dako mo kay kagpagandoy sa imong pamilya ikaw ni papa nimo Yes sir. Kasi ganyan kanipis. Gaya na ko para nila Kita nyo, medyo na ano na nga si Range, 'di ba? Medyo natanggap niya na rin na diyan na nga siya. Nakapiit na siya. Tanggap niya na guys. So, yung mga fan diyan na nagbabardagulan sa comment section. Ayun lang siguro ang wag nating i-victim blame yung kahit na mali yung ginawa ng hindi niya pa rin talaga deserve na bang-bangin guys. Alam nyo? Yun lang naman ang siguro dito. Kaya medyo nagkakaroon ng fire dito sa comment section. Tuloy. Dili lang ani nga side sa music career. Grabe, struggle. Kung alam niyo lang. So, yun. The Showbiz Caster. Supportahan nyo yan. Subscribe nyo. Tapos, yun. Original video link nasa description box below. The Showbiz Caster. Supportahan nyo, syempre. At syempre, bago nyo iwan yung channel natin, wag na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino Aces. So, kita nyo naman yun, guys. Yun pala yung taong yun. Ang laking tao pala nung foreigner na yun. Tapos, MMA fighter pa. Kaya siguro napagtanto ni Range na hindi ko to kaya ng mano-mano, min. Bing-bing ang kailangan dito. So, yun nga lang, nagdilim siguro yung paningin niya. Kaya, yung talaga yung napag-isipan niya, di ba? Kaya nga, minsan, pangit yung nagtatanim ka ng galit or yung pinapalala mo yung galit mo sa isang tao kasi pwedeng mag-lead yan into murder eh. Nasa sayo na lang talaga yan kung paano mo yan i-handle. Pero yun, sino ba naman ako para mag-judge? Ang sa akin lang talaga dito, yung sa comment section nga, na yung mga victim blaming. Yung iba kasi, sinasabi nila na deserve. Again, mali po yung ginawa ni Range. Mali din po yung ginawa ng Kano. Pero yun nga lang, super mali talaga yung ginawa ni Range na kunin niya yung buhay ng Kano, di ba? Pwede namang ipakulong yun. Matuturoan naman ng leksyon yun. Baka nga yung bugbog, hindi ko rin mai-recommend. Pero yun, mas mabuti na lang sana kung binugbog niya na lang, di ba? Para maturuan niya ng leksyon. Tapos yun, parang, kumbaga, hindi din. Naano ko lang yun. Kesa sa dedoin, binugbog na lang sana, di ba? Pero again, hindi ko rin inirecommend yung bugbog. Ang gulo kong mag-explain, But anyway, sana nakuha nyo yung point ko. Kung hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala din ako sa buhay ko. Yun lang naman yung opinion ko. Kung yung mga opinion nyo, comment down below lang. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino Aces. Thank you so much for watching. Filipino Aces out.